Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na humaharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang crisis of confidence. Ito ay dahil sa umano'y hindi maayos na paghawak ng administrasyon sa investigasyon ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala itong katotohanan dahil mismo ang Panguloan niya ang nagbulgar ng katiwalian sa flood control projects. Hindi po tayo naniniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noon pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Hataw Balita ngayon! Dumipensa naman si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro sa aligasyon ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ito ng droga. Ayon kay Attorney Castro, isang desperate move ang ginawa ng presidential sister. Nagsalita si Senator Amy kagabi sa rally ng isang religious group kung saan sinabi nitong bata pa man ay lulong na si PBBM sa droga at mas lalo pa itong nalulong ng mapangasawa si First Lady Liza Araneta Marcos. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pang bago mangampanya ang ating Pangulo. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, hindi pa sapat na gawing batayan para maparusahan ang mga inaakusahan ng katiwalian ng naging revelasyon ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon sa chairman ng UST, Department of Political Science na si Professor Dennis Coronacion. Partikular na rito ang pagdawit niya sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng korupsyon. Upang magkaroon ng halaga ang mga sinabi ng dating mambabatas, dapat ay sumumpa ito na inaako niya ang kanyang mga salaysay upang magamit sa pagsasampa ng kaso. Sa ngayon, ayon kay Professor Coronacion, malinaw na isa itong isyong politikal. Tiyakan niya na maapektuhan ang imahe sa publiko ng mga personalidad na binanggit ni Ko na umano'y nakinabang sa flood control anomaly. Yung talaga magagamit sana natin is kapag ginawa niya itong isang testimonya na maaaring gamitin sa korte. Kung sakaling magpa-file ng kaso laban sa mga nabanggit na individuals na yan. Hataw Balita ngayon! Hati naman ang opinyon ng mga kongresista sa aligasyon ni Saldico laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice naniniwala na dapat tinaan sa tamang proseso ang mga akusasyon ng korupsyon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganito rin ang pananaw ng isa pang opisyal ng minority bloc na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, sabay hamon kay Ko na sumailalim ito sa cross-examination. Pero ang mga miyembro ng majority bloc sa Kamara, iba ang pananaw sa mga aligasyon ni Ko, gaya ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Anya, walang kredibilidad ang dating kongresistang tinanggal sa pwesto bilang House Appropriations Panel Chairperson ng 19th Congress. But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people.
ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. We cannot ignore the allegations made by Mr. Saldico regarding the supposed 100 billion insertions. Madali namang malaman ang katotohanan. Therefore, I respectfully move that we call the Secretary of the Department of Budget and Management, the Secretary of Finance, and the NEDA Secretary to a question hour here in Congress as soon as possible. Kailangan parehong seryosohin at parehong imbestigahan, no? Para masabi natin na tunay talagang walang sinisino, no, sa investigasyong ito kahit pa Pangulo ang natuturo ngayon. Hindi under oath, kaya nga, well, factor yan, no? So kaya hamon kay former congressman ko na isalaysay niya under oath ang kanyang mga aligasyon para mas magkaroon ng bigat ito. You know, there are so many factual issues in what he has been saying and posting. Siguro kaysa kami magpaliwanag bakit mali yan, ipaliwanag niya bakit totoo yan, di ba? It's not for us to disprove his crazy stories. Why are we saying that he is probably the most guilty? Number one, he was the APRO chairman. Di ba? Kaya nga tinanggal ng Congress yan in January kasi wala nang may tiwala sa kanya at that time eh. Hataw Balita ngayon. Hindi magagamit ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang video statement na inilabas ni dating Congressman Saldico. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, gaya ng ibang personalidad na kanilang naimbitahan sa mga pagdinig, mahalaga ang pisikal na presensya ng dating kongresista upang makapanumpa ito bago magbigay ng anumang pahayag o salaysay. Ang mga salaysay ng dating mambabatas para sa ICI ay mananatiling unverified at unsworn kung hindi idadaan siko sa tamang proseso. I just have to mention that the videos come in, alam niyo sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. So nakita natin the fact that these were shown in tranches, baka mahirapan tayo na may submit to sa korte and for their to accept them as basis. Hataw Balita ngayon. Nagkakaisang tinuligsa na mga leader ng political parties sa Kamara ang mga paratang ng dating kongresista si Saldico laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Hinamon nila ang dating mambabatas na patunayan ang kanyang mga aligasyon. Kahapon, nagpulong ang mga leader ng political parties sa Kamara para pag-usapan ang mga aligasyon. Nang nagbitiw na ako, Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson na si Saldico. Isinangkot ni Ko ang magpinsang Marcos o manoy 100 billion pesos na halaga ng insertions sa 2025 budget. Tumanggap din umano ng dalawa ng 56 billion pesos na halaga ng kickbacks sa infrastructure projects na isiningit. Siguro kahit kayo, magsabi tayo ng totoo, naniniwala kayo sa sinasabi niyan. Unang-una, 25 billion ang dineliver niya. Alam niyo ba gaano karami yun? That is 25,000, 1 million bundles. Ha? Hindi magkakasya yun sa maletang kinunan niya na mukhang kakabili lang nila sa SM. Ito ay isang haka-haka lamang. So, kung gusto niyang patunayan yan, kailangan umuwi siya kasi maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. Ito po yung sinasabi namin sa lakas na kung pag-uusapan po natin itong issue ng corruption na ito, dapat po base po yan sa verified na facts at base po yan sa mga ebidensya. Huwag po natin gawing plataforma ito na drama na kumbaga parang soap opera. Hataw Balita ngayon.
Kinumpirma ng Malacanang na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Ito'y matapos idawit ang mga opisina ng dalawang opisyal sa anomalya sa flood control projects. Papalitan ni Finance Secretary Ralph Recto si E.S. Bersamin habang papalit naman si Yusek Rolando Toledo bilang officer in charge ng DBM. Samantala, sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang resignation ng dalawang opisyal ay dahil sa delikadeza. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagpasalamat naman si resigned Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang naging 3 taon sa kanyang posisyon. Sa kanyang opisyal na mensahe, sinabi nito na nagtrabaho siya sa gobyerno ng may sinseridad at determinasyon para palakasin ang public institutions at tiyakin ang bawat pera ng taong bayan ay nagagamit para sa mga Pilipino. Patuloy pa rin niya na patuloy niyang susuportahan si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang kakayahan bilang isang pribadong individual. Mananatilian niya ang kanyang commitment na paglingkuran ng mga Pilipino, lalo na ang kanyang minamahal na Mindanao. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, naniniwala ang Makabayan Black lawmakers na hindi sapat ang pagbaba sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Kasunod ito ng mga inihayag ni Zaldico na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nasa likod ng 100 billion pesos na halaga ng mga proyektong isiningit sa 2025 budget. Anila, dapat maimbestigahan ng lahat ng institusyon gaya ng Kongreso, Ombudsman at law enforcement agencies ang mga ito, mga kasamahan nila at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mapapanagot sa batas. Dagdag pa ng mga ito, nagpapakita ang pagbibitiw sa pwesto na ramdam mismo ni PBBM ang pressure sa korupsyon or corruption scandal na buwabalot sa administrasyon nito. Anila, isang malinaw ding pag-amin nito sa pagkakasala at isang pagtatangkang iligtas umano ang Pangulo mula sa pananagutan. Hataw Balita ngayon. Inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na nasaksihan mismo nito ang manipulasyon sa pondo na para sana sa edukasyon. Kaugnay ito ng pagtapyas ng Kamara sa pondo ng Department of Education nung siya ay kalihim nito. Ito ay niya ang patunay na nasaksihan niya ang manipulasyon ng mga kongresista sa pambansang pondo na dapat sana ay para sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa pangalawang Pangulo, sa halip na mapakinabangan ng mga mag-aaral, ang dapat sana ay ipapagawang silid-aralan, pinaghati-hatian lang umano ng mga mambabatas ng pondo. Bilang reaksyon sa pahayag ng pangalawang Pangulo, sinabi naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na kung mayroon mang dapat unang maimbestigahan o naimbestigahan, yun ay ang Vice Presidente. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Hataw Balita ngayon. Hindi kombensido si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na hindi kasama sa issue ng korupsyon sa flood control projects. Resigned ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Ito'y sa gitna ng anomalya sa flood control projects kung saan dawit ang pangalan ng dating mambabatas. Sa inilabas niyang video, sinabi ng dating kongresista na wala umano siyang natanggap na pera mula sa kaban ng bayan. It's still likely na kasama din siya, nakasabot din siya. Like that's practically impossible na wala siyang kinalaman doon. But kung lahat naman sila ay maglalaglagan na, then that's very good. Let the corrupt people fight each other. Hataw Balita ngayon.
Hindi pwedeng sumali sa public auction ng mga luxury vehicles ang malalapit na kamag-anak ng mag-asawang Diskaya at mga nagpasok na mga luxury vehicles sa bansa. Sa Huwebes, November 20, tuloy na ang public auction para sa 7 mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito ang unang pagkakataong isusubasta ang mga nahatak na ari-arian mula naman sa mga Diskaya simula nang pumutok ang issue ng pagkakasangkot nila sa umano'y maanumalyang infrastructure projects ng gobyerno. Kabilang sa 7 sasakyan ang Rolls-Royce na nasa mahigit 45 million pesos ang floor price, isang Bentley Bentayga, Lincoln Navigator, Toyota Sequoia, Toyota Tundra at 2 Mercedes-Benz. Nakikita natin na pwedeng ito ang maging unang simbolismo nung tinatawag lagi ni Justice Reyes na restitution na maibalik naman sa kaban ng bayan yung nanakaw sa pamamagitan nitong mga flood control scanner. Iaakyat na ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman ang inihaing reklamo laban sa 24 na opisyal na umalis ng bansa sa gitna ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Ayon kay Interior Secretary Jan Vic Remulla, ilan sa mga reklamong kakaharapin ng mga ito ay abandonment of duty, gross neglect, at insubordination. Hindi naman kasama sa sasampa ng reklamo ang gobernador ng Isabela. Una nang ipinaliwanag ni Governor Rodolfo Albano III na nakaalis na siya patungong Germany para dumalo sa isang agricultural fair bago pa man naglabas ng kautusan ng DILG. Nakakuha rin siya ng permit mula sa ahensya para sa biyahe. Matatandaang naglabas ng Memorandum Circular No. 25-10 ang ahensya na nagsususpindi ng mga official and unofficial foreign travel na mga appointed at inihalal na lokal na opisyal ng gobyerno simula November 9 hanggang November 15. First, tingnan ko yung record niya, umalis siya ng 8. Ang ban 9. Ang mali na naman talaga niya yung humor niya, hindi wala sa lugar di ba? Pero as according to the permits, tama naman ang pag-alis niya and he tried to return as soon as possible habang doon siya. Hataw Balita ngayon. Naninindigan ng Philippine National Police and Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi overkill ang security deployment na nasa mahigit 13,000 pulis na inilatag sa protesta ng isang religious group. Ito'y kasunod ng pagpuna na masyadong maraming mga pulis ang nagbantay sa isinagawang protesta. Sinabi naman ni DILG Secretary Jan Vic Remulla na maaaring maharap sa kasong inciting to sedition ang mga nananawagan na pabagsakin o pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilan sa mga nakiisa sa protesta ang nananawagang pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ay ilan na tila nanghihikayat ng pag-aaklas ng militar. Samantala kagabi ay inanunsyo na ng religious group na tinatapos na nila ang dapat sana ay 3 araw na kilos protesta na nagsimula noong linggo. Ito po ay para bigyan ng proteksyon yung mga nagrarally natin, ang mga religious na rally natin, para doon sa mga posible na nais o manggulo po sa atin noon po. Sapagkat sinabi nga po ni SILG Remulla nung command conference na mas okay na mapintasan ng Philippine National Police o ang DILG sa over-prepared tayo o over-preparations kaysa ma-under-prepared po tayo pagdating ng kaguluhan. Tingin ko wala naman nag-i-incite to a riot doon sa mga magpo-protest. But nevertheless, mabuti ng sobrang handa kasi hindi naghanda, diba? So ganoon pa rin ang tactics namin and strategy namin. We will always be prepared. Hataw Balita ngayon. Mariing paalala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na patuloy ang banta ng online scam na madalas nabibiktima lalo na ngayong holiday season. Top 12 scams na monitor ng CICC at ScamWatch Philippines, online shopping scam,
Online shopping scam pa rin ang nangunguna sa listahan. Sa modus operandi na ito, madalas naloloko ang mga mamimili sa pamamagitan ng fake accounts. Gayun din ng peking promos na naghahatak para sa agarang online payment at peking online stores o URL kung saan mismo mga produkto ay peke at hindi talaga na i-deliver. Pasok rin sa top 12 ang fake deliver scam, call scam, task or job scam, investment scam, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam, middleman scam, at online gambling scam. Kaya naman panawagan ng CICC sa publiko na kung may kahina-hinalang transaksyon o posibleng scam, i-report agad para agad nilang ma-track, ma-verify at ma-aksyonan ang mga kaso. Itong listahan na to, ano naman to ongoing to, ito yung mga modus na nakikita natin all year round. Nagbabago lang yung priorities, for example, by the season. Every Filipino should now be aware kung ano yung mga types of scams. So, when you shop, yung mga kababayan natin, when you do online shopping, please only use the legitimate online shopping apps. Yung lagi nating ginagamit. Kasi they have a security feature from within wherein they will not release the payment unless such time that you are okay with the goods that was received. And then we should also avoid to chat with the merchants inside those e-commerce shopping app, and then who will promise to give you more discounts if you pay via GCash directly rather than using the app. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Beverly Saison mula naman sa San Diego, California, USA. Beverly, magandang umaga. Babaguhin ng Texas ang public universities. Nito batay sa bagong batas na ipatutupad sa estado. Sa nasabing bagong batas, ang gagawa ng major academic decisions ay hindi na ang mga guro kundi ang itatalaga ng gobernador ng estado. Tong mahataw na balita ni Klein Sinka. Sumasailalim ngayon sa malaking pagbabago ang mga pampublikong universidad sa Texas. Sa bagong batas, ang mga inappoint ng governor or regents ang magkakaroon ng control sa academics at hiring. Ang mga regents na ang magpapasya kung anong mga kurso ang kukunin ng mga estudyante, anong degree programs ang mananatili o aalisin, at kung sino ang ma-hire bilang dean at top administrators. Mababawasan na ang impluwensya ng faculty dahil aalisan na ito ng karapatang magdesisyon para sa universidad. Ang bagong ombudsman ay tinalaga naman ng governor ay bibigyan ng kapangyarihang mag-iimbestiga kung may paglabag sa batas na estado at pwede ring marekomenda ng pagpapahinto ng state funding habang may investigasyon. Ang hakbang na ito ay sinang-ayunan ng ilan na sinasabing kailangan nito, ngunit ang ilang kritiko naman ang nagsabing isang banta ito sa academic freedom. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Isa sa 10 aplikasyon sa AUKUS project ang hindi tinanggap ng Australian Defence Force. Ang pagkakaroon ng dual citizenship at koneksyon sa China at India ang ilang dahilan ng pagtanggi sa mga aplikante. Tong mahataw na balita ni Danny Delieva. Mahigpit ang ipinatutupad na proseso ng Australian Defence Force o ADF sa recruitment para sa AUKUS Nuclear Submarine Project o AUKUS. Mataas na antas ng security checks ang pagdadaanan ng unang grupo ng aplikante na sasailalim sa nuclear training. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa ibang bansa tulad ng China at India, kabilang na ang pagiging dual citizen, ay dahilan kung bakit isa sa 10 aplikante ay hindi natatanggap. Bukod sa citizenship, pinag-aaralan din ang red flags sa social media history ng aplikante na nagbibigay duda sa pagiging committed nito sa proyekto.
Ito ay ilang hakbang upang mapangalagaan ang military intelligence sa pagitan ng tatlong bansang kalahok sa AUKUS, ang Australia, United Kingdom at United States. Nauna nang nagbigay babala si Australian Security Intelligence Organization o ASIO Director General Mike Burgess na maraming dayuhang spy agencies ang may malaking interes na makakuha ng military information mula sa submarine project. Danny Dilieva, humahataw sa balita ngayon. Pinangangambahang hindi na makakamit ng Canada ang goal nito na mawala na ang kaso ng cervical cancer pagsapit ng 2040. Ito'y dahil sa paghinto ng pagbaba ng bilang ng kaso ng nasabing sakit. Ito ang mahataw na balita ni Erica Luzong. Batay sa 2025 Canadian Cancer Statistics Report, matapos ang 2 dekadang tuloy-tuloy na pagbaba, nag-plateau o nawalan na ng pagbabago sa rates ng cervical cancer simula 2005. Noong 2015 to 2019 naman nang naitala ang pinakamabilis na pagtaas ng kaso ng cancer sa mga kababaihan. Ayon sa mga researchers, ang mababang HPV vaccination at screening rates ang pangunahing sanhi ng pagbagal ng progreso ng sakit. Bumaba ang pap test rates at maraming kababaihan ang hindi kayang sumailalim sa screening dahil sa kawalan ng family doctor at takot o hindi komportableng magpasuri. Babala ng mga eksperto, kahit may mga bagong hakbang tulad ng pinalawak na HPV testing, at-home self-screening kits, at paglipat mula pap smears patungo sa HPV tests, hindi pa rin sapat. Kailangan pabilisin ng Canada ang public health efforts nito upang mapanatili ang momentum sa pag-eliminate ng isang uri ng cancer na itinuturing na maaari ng maiwasan. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Dumarami ang bilang ng mga bata at teenagers na may mental health conditions sa Europa ayon sa World Health Organization. Bunsod nito, nagbabala ang mga eksperto na kulang pa rin ang propesyonal na suporta upang tugunan ang suliraning ito. Tong mahataw na balita ni James Hilario. Dumarami ang kaso ng mga may mental health conditions sa mga bata at teenagers sa Europa ayon sa pinakabagong ulat ng World Health Organization. Tinatayang 1 sa bawat 7 sa mga European na edad 20 pababa ang may kondisyon sa mental health na tumaas ng 30% kumpara sa naitala sa nakalipas na 15 taon. Higit na apektado dito ang hanay ng mga kababaihan kung saan 1 sa 4 na nasa 15 to 19 years old ay nagkakaroon ng mental health condition. Ayon sa mga naunang pagsusuri, ilan sa mga nakaapekto sa paglala ng ganitong kondisyon ay ang sigalot sa politika at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, iniulat naman na ang Faroe Islands, Iceland at Denmark ang mga bansang may pinakamataas na antas ng well-being ng mga kabataan, habang pinakamababa naman sa Ukraine, Cyprus at Poland. Samantala, binibigyang diin ng WHO na nananatiling hamon sa Europa ang profesional na tulong sapagkat halos 1/4 na bahagi sa kabuuan ng mga bansa sa Europa ay walang community-based mental health services. At 1 sa bawat 5 bansa ang walang nakalaang patakaran para rito. Para naman kay Dr. Joao Breda ng WHO, ang ulat ukol sa mental health crisis ay isang wake-up call. Binigyang din ni Breda ang karapatan ng bawat kabataan sa mataas na antas na pangangalaga tungkol sa mental health kaysa humingi ng emosyonal na suporta mula sa mga AI chatbots na kung minsan ay umahantong sa mapanganib na resulta. Hinimok ng World Health Organization ang mga bansa sa Europa na palakasin ang mga serbisyo at programa ukol sa mental health upang mas maayos na matugunan ang pangangailangan ng susunod na henerasyon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mula rito sa Plymouth of the West, walang iba kundi sa San Diego, California, USA. Ako si Beverly Saison. Magandang umaga. Sa pagpapatuloy po ng Hataw Balita ngayon, makakasama natin ngayong umaga si Manuel Ricuenco Tanaw-Tanaw na sakay ng Radyo La Verdad Mobile Booth na nasa barangay San Rafael, San Felipe, Zambales para sa isasagawang medical mission. Magandang umaga sa iyo, Manuel. Magandang umaga, Miss Annie. Live mula dito sa Barangay San Rafael, San Felipe, ang municipality nila. Dito sa Zambales. Magandang umaga, Miss Annie. At kasama ko po ngayon ang ating kapitan. Magsasagawa tayo ng medical mission ngayong araw. At ngayong umaga, makakapanayan po natin ang punong barangay o kapitan ng San Rafael na si Kapitan Marlita Santos upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Magandang umaga po, ma'am. Kapitan, kumusta po kayo? Nagkape na po kayo? Yes, hello, Sir Manuel. Good morning din po sa inyo. Mamaya-maya na po ang coffee. Mamaya-maya na. Yes, ma'am. Pero po, pag-usapan po natin, ilan po ang populasyon ng Barangay San Rafael, San Felipe, Zambales, Kapitan? As of now, sir, nasa 1,552 po ang aking constituents. Opo. Yes po. At kumpara sa ibang barangay, mas konti po yun, ano? Yes po. Kami po kasi yung pangalawa sa pinakamaliit na barangay dito sa aming bayan. Wow. At Kap, ano po ang kalimitang mga idinadaing nilang mga karamdaman na gusto niyang masolusyonan? Kasi karamihan po dito sa amin, yung sa hypertension po talaga, may mga namamatay po because of that sakit. At yun yung usual. Meron din po kasi sa amin mga diabetic, ganyan po. At saka yung minsan yung sa lungs. Yung mga dahil sa bisyo po ba sa paninigarilyo, mga ganun? Possible po. Doon din lamang po kasi nakukuha yun eh. Iyon. So sa ngayon po, ano po yung proyekto na ginagawa nyo na para sila ay maibsan yung mga karamdaman ng mga kabarangay po ninyo? Dumudulog po kami sa aming munisipyo, sa aming rural health center. Humihingi po kami ng tulong doon. Though meron naman pong konting pondo ang barangay, pero hindi po kasi sapat para matugunan namin yung pangangailangan ng aming mga kabaranggayan. Kaya kami po ay nag-request ng medical mission from the MCGI. Opo, para po very thankful po kami. Sa totoo lang po, very thankful kami na nag-grant po yung aming request for the medical mission po. At ngayong araw ay natupad at nandito po ang MCGI at UNTV para gawin ang medical mission. Yes po, sir. Salamat sa Diyos at natutuwa po kayo makakagawa na mabuti ang MCGI at ang mga kasama natin sa UNTV. Pero Kapitan, sapat ba ang pasilidad ninyo at medical staff at gamot dito sa inyong barangay? Hindi po hindi po sapat. Kaya nga po kami ay humihiling din ng tulong from other sabihin natin tulad sa inyo na namimigay po ng tulong para sa aming mga kabaranggayan. Yun. At bilang barangay captain, matagal-tagal na po pala kayo? 11 terms na po ba? Yes po. 11 years. 11 years. Yes po. Two terms, 11 years po. Opo. So, ibig sabihin, gusto ng mga kabarangay nyo dito ang inyong pamamalakad. So, ano po ba yung mga pangarap nyo pa sa barangay ninyo? Mga gusto nyong magawa bago kayo maging congresswoman? Kung halimbawa man aakit kayo ng posisyon, ano pa gusto nyo magawa sa barangay niya? Ang gusto ko po kasi matuloy talaga yung slow protection dike dito sa amin kasi po binabaha din po kasi kami tuwing tag-ulan. Western portion po kasi ng aming barangay ay ilog po. Kaya pag tag-ulan po, tag-bagyo, talagang tumataas po at nababaha po ang western portion ng aming barangay. Kaya yun po yung sanang gusto kong maipagpatuloy. At saka syempre, gusto ko po sana na mabigyan pa ng pondo para lalo-lalo po kasi sa kalusugan, kailangan po natin yan
sa ating mga constituents po. Yun, maganda. Binabaha po pala dito. Akala ko may dagat po, di ba? May dagat po dyan. Apo, meron Pero pa. yung river, umaapaw yun. Yes po. During tag-ulan po talaga. Okay, sana wag nang masyadong lumakas ang ulan. Tsaka matupad yung parang flood control ninyo dito. Yes po. Sa barangay ninyo. Yun. Apo. At ano po ang inyong mensahe sa inyong constituents, Kapitan? At go ahead po, nasa inyo po ang mikropono. Opo, sir. Sa aking mga kabaranggayan, syempre nagpapasalamat po ako dahil kung hindi naman dahil sa inyo ay hindi po ako aabot ng 11 years in service po sa inyo. At syempre, kung ano po yung lahat ng concerns ng aking mga kabaranggayan, kung maaari lang po ay talagang gusto ko maibigay po ang lahat sa kanila. At syempre, bilang po ng barangay nila, number 1 po kasi ay ang kalusugan po. Yun po yung number 1 kasi na gusto kong maibigay ang magandang kalusugan po sa aking mga kabaranggayan. Kasi syempre tayo bilang nanay ng barangay, ganun po yung ating pagkikare sa ating mga kabaranggayan. Pagka gusto ko lang maging nanay, baka mamaya padala nyo pa kami ng mga tabyos, di ba? Syempre po, marami po talaga. Actually, it's just 3 days ago. Ay marami po talaga nakukuhang tabyos dito sa aming ilog. Yun sa may Santo Tomas River po. Gagawin kong ano yan. Pero itry ko po kung mayroon pa ngayon. Yeah. Makakatikim po kayo. Gagawin natin ano yan, yung kinilaw, di ba? Yes po, masarap pong kinilaw yun. Opo. Maraming salamat. Nakasama po natin, Miss Annie, si Kapitana Marlita Santos. Siya po ang punong barangay ng Barangay San Rafael, San Felipe, Zambales. Minemorize ko yung kagabi pa. Nag-live kasi kami dito kasi ayoko nagkakamali ng barangay. Maraming salamat po, Kapitan Santos. Mabuhay po kayo. At paubos na ang boses ko. Ma'am Annie, balik po sa inyo. Maraming salamat, Manuel Ricuenco Tanaw-Tanaw. At syempre sa butihing barangay chairman Marlita Santos dyan sa San Felipe, Zambales. At sa lahat na bumuo ng Members Church of God International, maraming salamat po sa pangunguna ni Kuya Daniel Lozon. Salamat sa Diyos. Inihayag naman ni Davao City Acting Vice Mayor Rigo Duterte na nasa maayos ng kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Samantala, inaasahang mangyayari bago mag-Desyembre ang sabayang panunumpa nina Acting Mayor Baste Duterte at Acting Vice Mayor Rigo Duterte sa Davao City. Si Gladys Tuabi, humahataw. Sa ilang buwang pananatili ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Davao City Acting Vice Mayor Rigo Duterte na nasa maayos ito na kalagayan. Okay naman siya, ma'am. Yun lang, first ko siya nakita na may ano na, may balbas na. First time ko siya nakita, nabaguhan kasi ako na hindi ako nasanay na siyempre pag lagi natin siya makita, clean cut, malinis. Aniya, mensahe ni FPRRD sa mga Pilipino. Narito pa rin siya para sa kanila. At huwag sayangin ang kanyang mga nagawa para sa taong bayan. Ginapaalam niya sa mga Pilipino na nandito pa rin siya para sa kanila. Huwag natin sayangan ang ginawa niya na para sa mga pobre, para sa mga tao. At kung ano man, kung worst comes to worst, masaya naman din siya. Inamin din ng Acting Vice Mayor na nanibago siya sa itsura ng dating Pangulo dahil malayo na ito sa kanyang nakasanayan. Dahil nananatili pa rin sa The Hague si FPRRD at hindi nito magagampanan ang tungkulin bilang alkalde, inaasahang bago mag-Disyembre ay manunumpa sina Acting Mayor Baste Duterte at Acting Vice Mayor Rigo Duterte bilang opisyal na alkalde at vice-alkalde ng lungsod. Sa halos 6 na buwang panunungkulan niya bilang Acting Vice Mayor, nakita niyang dapat bigyang prioridad ang edukasyon at kalusugan, lalo na para sa mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs.
Dagdag pa niya, bilin sa kanya ni FPRRD nang huli silang magkita ay ayusin ang trabaho, gawin ang tama at unahin ang pangangailangan ng taong bayan. Tarunga lang jud, ayaw jud kalimta mga tao sa Davao, sa dili lang sa Davao, sa Pilipinas. Gi-advise pod niya kay bago pa man ko na Vice Mayor o unsa kinahanglan sa Davao buhata na unsay tama buhaton. Kaugnay naman ng posisyong maiiwan niya bilang councilor sa 1st District. Sinabi niya na pag-uusapan pa ito kasama ang hugpong sa pamunuan ng lungsod. Samantala, bukas naman si Acting Vice Mayor Rigo Duterte sa inihain na resolusyon para imbestigahan ang umano'y irregularidad sa mahigit 4 na bilyong pisong flood control project sa Davao City na iniuugnay sa kanyang ama si Congressman Pulong Duterte. Welcome naman mi. Sugod naman silang investiga diri. They already started investigating here. And wala naman kami tatago. Wala na. So, yeah, if you think na may mali dito sa mga flood control, feel free to investigate. Yun ang masabi ko, ma'am. Yes, very confident, ma'am, kasi makita ko na galing na ako sabay na ako sa office ng tatay ko. Nakita ko na din sa 2nd District and 3rd District. Okay, makita mo naman na lagi naman ginaano ng tatay ko, pinapakita niya lahat ng trabaho niya. Kumpiyansa ito sa trabaho ng kanyang ama at sigurado siyang wala silang itinatago sa publiko. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Samantala, mahigit 800 graduating college students sa Quezon Province ang natap sa first batch ng Educational Assistance Program ng Provincial Social Welfare and Development ng Quezon. Si Japet Cablaida, humahataw. Target ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province na makapagtapos ng kolehiyo ang kahit isang miyembro ng bawat pamilya upang matulungan silang maiahon sa kahirapan. Bahagi ito ng programa ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Quezon para sa mga pamilyang indigent o hindi regular ang hanap buhay. Mahigit 800 indigent college students sa Quezon Province ang nabigyan ng tig 4,000 pesos educational assistance sa unang batch ng distribusyon. Dahil napakarami po ng ating applicants, actually mga 40,000, around 40,000 students po yun. Pero syempre po dahil nga po sa dating ng pondo po ay yan po ay ating pinaprioritize muna. Halimbawa, kagaya po ngayon, out of the 2,500 na college students ay ang na-priority lang po natin ngayon, na-prioritize natin ngayon ay nasa 800 plus lang po na 4th year college students. Sa tala ng PSWD Quezon, mayroon ng 40,500 students na nag-apply sa programa. 2 beses sa loob ng isang school year maaaring mag-apply at makatanggap ng assistance ang isang college student. Alam niyo po yung programang edukasyon, lalo na po yung mga scholarship programs at mga educational assistance, yan po ay priority ng ating governor. So kung halimbawa man po, kung mayroon kakulangan sa pondo, sinisikap po talaga niya na makahanap ng mga additional funds galing sa atin pong national government. Sa mga nagnanais mag-avail, magtungo lamang sa Governor's Satellite Offices sa inyong munisipyo o lungsod at magdala ng Proof of Enrollment sa kolehiyo, Certificate of Indigency at isang valid government ID. Japet Cablaida, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts.
mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 14:2. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak na mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Sabi ni Adet, no more bati, wala nang time. Thank you, Adet. Maraming salamat. Lowell, maraming salamat. Yung mga kasama natin sa control, thank you. And of course, dito kay Carl. Thank you very much. Josa and Alex, sa inyong lahat dyan, kay Faraon and Bernie. Manuel Recuenco, maraming salamat. Mula dyan sa RMB. Again, final na to, no more time. BP Ruth Soriano, good morning. BP Bong and BP Joseph. DMJ, good morning po sa inyo. At Arlene, sa inyo pong lahat, good morning po. Yan ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 18 sa buwan ng Nobyembre, 2025. Brother Leonson, magandang umaga at kay Brad Edison. Sa ngala ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong. Ako naman si Annie Rentoy. Dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.